Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagsimula ang paglalakbay ni Noel patungo sa pagiging isang seeker sa inspirasyon ng kanyang lolo. Isang kilalang tao na tinatawag na Overdeath. Nagsimula ang kwento sa batang si Noel, puno ng kagustuhan at determinasyong sundan ang yapak ng kanyang lolo, habang inaalala ang mga salitang naging gabay niya. Ang isang lalaki ay hindi dapat magpabaya na siya'y hamakin. Ang kanyang lolo ay dating sikat na seeker ng werunan, kinikilala sa kanyang kakaibang kakayahan sa paglaban sa mga halimaw, kriminal, at paghahanap ng mga nakatagong kayamanan sa mga ruins. Ang mga seeker ay parang mga adventurer ng kanilang mundo, hinahangaan dahil sa kanilang lakas at tapang, at pangarap ni Noel na mapabilang sa kanilang hanay, isang araw. Nasaksihan ni Noel ang isang grupo ng mga miyembro ng guild na nakatagpo ang kanyang lolo na pinalilibutan ng bundok ng mga napatay na halimaw. Manghang-mangha ang mga miyembro ng guild, subalit may isang miyembro, si August, na walang takot na hinamon ang kanyang lolo. Pinanood ni Noel kung paano niya madaling pinatahimik ang mayabang na si August, ipinakita ang kanyang kapangyarihan at hiniling na igalang siya. Dahil dito, mas lalong nabilib si Noel sa kanyang lolo at lalo pang naging determinado na maging seeker tulad niya. Sa kanilang bahay, sinabi ni Noel ang kagustuhan niyang maging seeker at ang kanyang lolo, bagaman natutuwa, ay buong pusong sinusuportahan siya. Ipinaliwanag ng kanyang lolo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng trabaho o job, isang kakayahang natutukoy kapag ikaw ay 10 taong gulang na magiging daan sa kanyang landas bilang isang seeker. Buong sabik na hinintay ni Noel ang araw na malalaman niya ang kanyang job, iniisip na magiging isa siyang makapangyarihang mandirigma o swordsman. Gayunpaman, nang dumating ang araw, ang kanyang job ay natukoy bilang talker, isang trabaho na maaaring pahusayin ang kakayahan ng iba sa pamamagitan ng salita, ngunit kadalasang tinitingnan bilang mahina. Labis na nalungkot si Noel, pakiramdam niya ay walang silbi siya kumpara sa mga may trabaho na nakatuon sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang lolo, nakikita ang lungkot sa mga mata ni Noel, ay nagtiwala sa kanya at tiniyak na kahit ang pinakamahinang job ay may potensyal na maging dakilang seeker. Pinanghawakan ni Noel ang mga salitang ito at nagsimula silang mag-ensayo. Ang pagsasanay ay nagsimula at mabilis na natutunan ni Noel na may ibang bahagi ng kanyang lolo, isang mahigpit at walang awa na tagapagsanay. Napakahirap ng pagsasanay, finger push-ups ng oras-oras, mahabang pagtakbo, at pisikal na kondisyon na sumusubok sa espiritu ni Noel. Madalas siyang magkaroon ng pasa. Labis na pagod at minsan ay halos gusto ng sumuko, ngunit ang walang patid na paniniwala ng kanyang lolo sa kanya ang nagpapanatili sa kanyang pag-usad. Ang matitigas na salita ng kanyang lolo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, ipinapaalala sa kanya na hindi pwedeng maging mahina ang isang seeker. Si Noel lamang ang natitirang pamilya ng kanyang lolo, at hindi niya papayagang hamakin ang kanyang apo. Sa gitna ng matinding pagsasanay, hinarap din ni Noel ang mga hamon mula sa mga tao sa kanyang paligid. Maraming tao sa nayon ang nagbulong-bulungan tungkol sa kanyang pamilya na tila isinumpa, sinisisi ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa mga aksyon ng kanyang lolo bilang seeker. Maging ang mga bata sa nayon ay binubuli siya, tinatawag siyang isumpang bata, at sinasaktan siya. Pinilit ni Noel na tiisin ang lahat ng ito, sinusubukang huwag pansinin ang mga pang-aasar, ngunit hindi iyon madali. Ang kanyang lolo, gayunpaman, ay iba. Hindi niya pinapayagan ang sinuman na magpabaya kay Noel. Sa tuwing nalalaman niya ang pambubuli, kinakaharap niya ang mga nang-aapi kay Noel, tinuturuan sila ng leksyon at muling pinaalalahanan si Noel na maging matatag. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagpursigi si Noel, determinado na hindi niya bibigin ang kanyang sarili o ang kanyang lolo. Pagkalipas ng 4 na taon ng pagsasanay, malaki na ang kanyang naging lakas, at sa edad na 15, halos handa na siyang kilalanin bilang isang seeker ng imperyo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pag-unlad, naniniwalang kahit pa siya'y isang talker, isang araw ay maaari siyang maging kasing lakas ng kanyang lolo. Ngunit nang nagsimulang maging maayos na ang lahat, dumating ang isang sakuna.
Isang gabi, nagising si Noel sa pagmamadali ng kanyang lolo. Ang kanilang bayan ay inaatake ng mga halimaw na lumabas mula sa isang abyss, isang puwang na nag-ugnay sa kanilang mundo sa isang madilim at kaguluhang mundo. Ang abyss na nagbukas ay may matinding antas ng panganib, at ang kanilang bayan ay naging isang sona ng sakuna. Dinala ng kanyang lolo si Noel sa isang evacuation facility, iniutos na manatili siya sa loob habang pupunta siya upang bumili ng oras para sa mga tao hanggang dumating ang tulong. Natakot si Noel at napagtanto niyang balak ng kanyang lolo na harapin ang abyss mag-isa, isang gawaing tila imposible. Napakaraming halimaw at ang abyss ay may isang nilalang na napakalakas na tinatawag na Lord. Sa kabila ng pagtutol ni Noel, pinakalma siya ng kanyang lolo, sinasabing huwag mag-alala, siya seek over death. Nang isara ang pinto, si Noel ay walang magawa kundi makinig sa nakakatakot na ingay ng labanan. Ang mga hiyaw ng napakaraming halimaw ay umalingaw sa labas, at sa kalaunan, narinig ang kakaibang tunog ng matinding labanan sa pagitan ng kanyang lolo at ng Lord. Ilang oras ang lumipas, at ang minsang napakalakas na ingay ay nagsimulang humina. Nagkaroon ng pag-asa si Noel, marahil nanalo ang kanyang lolo. Agad siyang lumabas, hindi pinansin ang pagtatangka ng tagapaglingkod na pigilan siya, at nakita ang kanyang lolo na nakahiga sa lupa, sugatan ng labis. Ang kalahati ng kanyang katawan ay labis na nasugatan, at malinaw na hindi na siya magtatagal. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nakangiti pa rin ang kanyang lolo kay Noel, nagsasalita ng may pagmamahal at pagmamalaki. Tinanggap niya ang panganib ng pagiging seeker, na ang kamatayan ay laging kasama, ngunit tinanong si Noel kung nais pa rin niyang tahakin ang landas na ito. Sa kabila ng mga luha, buong determinasyon na sinabi ni Noel na magpapatuloy siya, determinado na pahalagahan ang pamana ng kanyang lolo. Namatay ang kanyang lolo ng may ngiti. Ipinagmamalaki ang tapang at determinasyon ng kanyang apo. Pagkalipas ng 2 taon, naging mas malakas si Noel, pinangungunahan ang isang grupo ng mga seeker sa kabila ng kanyang mahinang trabaho. Sa labanan, ipinakita niya ang kanyang mahusay na estratehiya at pamumuno, gamit ang kanyang mga kakayahan upang palakasin ang kanyang mga kasama at epektibong isabay ang kanilang mga atake. Sa kabila ng mga duda ng iba tungkol sa kanyang kakayahan, lumaki si Noel bilang isang matatag at may kakayahang seeker. Determinado siyang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang lolo, maging pinakamalakas na seeker, kahit na laban sa lahat ng posibilidad. Sa kabila ng lahat ng sakit, pagsasanay, at pagkawala, ang espiritu ni Noel ay hindi kailanman nabali. At ang kanyang paglalakbay bilang isang seeker, na binigyang inspirasyon ng pamana ng kanyang lolo, ay nagsisimula pa lamang, at dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 1 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.